Carlito, ikwento mo na kung anong problema, anong sitwasyon natin ngayon na kailangan mong aming tulong. Nung dumaan po kasi ako sa biyanan ko pong lalaki, Okay. sinabi po na ngayon Becca, alam, umuwi na yung asawa mo. Hindi ko po ako alam tayo Kasi hindi naman ho kami nag-uusap na sa chat. Hindi na po kami nag-chat gusto nga ako yung tumawag sa'yo. Na sabihin na nakauwi na siya. Sabi po ng biyanan ko siya, ikaw na ikaw magsabi sa asawa mo. Tapos niya po, sabi po ng tatay ko po, gusto na raw pong makipaghiwalay po sa akin. Teka, ang asawa mo ay isang OFW. Opo. OFW siya saan? Sa Qatar po. Anong pagka-OFW sa Qatar? Sa waitress po, waitress. Waitress sa Qatar. Ngayon, kailan siya umalis? Magdadalawang taon na po siya ngayon sa December Ngayon, ang problema, bumalik na siya dito sa Pilipinas na hindi nagpapakita sa'yo? Hindi po, bigla na lang po siya umuwi. Kasal ba kayo? Opo. May mga anak kayo? Meron po, 2 po. So wala kang ka-idea kung nasan siya? Meron po, nagharap na po kami. Nagharap na kayo? Opo. O ano sabi niya? Pinapaamin ko po kung buntis po siya. Kasi may dala po akong pregnancy test O ano nangyari nung magkita kayo? Nagpa-pregnancy test ba siya? Sabi ko, linisin mo yung pangalan mo kung talagang hindi ka buntis. Mag-pregnancy test ka. Okay. Sabi niya, bakit payag ka ako magpe-pregnancy test? Ayaw po niya. Bakit ka naman nagduda na siya ibuntis? Kasi kilala ko Malaki po ang yung tiyan niya, niya. may nagsabi sa buntis siya. Ano po yung balak niya. At saka yung kapatid ko po, kasama niya po sa trabaho O ano sabi ng kapatid mo? Yun nga po, nagtanong-tanong yung kapatid ko sa dati niya. Sa pinagtatrabuhan po ng asawa ko, nagtanong po. Sa supervisor, kinuwento po sa kanya lahat. Okay, sino ang lumalabas na nakabuntis sa kanya? Yung naghahatid yung duraw po sa kanya. Paano niyo po ba nalaman, sir, na buntis? Sa kapatid ko po, kasama niya po sa Qatar. Meron ba tayong pangalan nung sinasabing nakabuntis? Wilson po, Wilson. Yung bang misis mo bumalik dito? Nasa Romania na raw po yung lalaki. Filipino din. Filipino din. Okay, yung bang misis mo bumalik dito dahil finish contract na siya? Hindi pa po. Malapit na nga po. Ngayong December po na to dapat. Ikaw ba ay nakipag-coordinate na sa agency niya para malaman kung anong status niya, anong status ng pagbalik niya dito? Hindi pa po. Siya ba ay babalik ulit mag-abroad? Parang ganun nga po. May parang lumipat po kasi yung lalaki. Hindi, pero ba't kaya suggestion ko makipag-coordinate ka rin sa agency niya kasi baka aalis na naman yan. Ayun nga po. Sabi ko nga, ayoko na pong paalisin siya. Pero hindi na po kami So, tingnan natin kung anong pwede natin gawin, Shari. Total, may mga chances naman na na-prevent natin yung pag-alis pag may mga issues na ganyan, ano? May chat po, may conversation dito, attorney. Sige. Sino po yung kausap dito na nanlalamig daw, parang 3 months Ako bago? po, kami So, po magkapatid. nanlalamig na po sa inyo si Mrs. Gaano po katagal? Pagkari po ng birthday ng bunso ko nung nag-7 taon po. Paano po? Hindi na po kami inaway po niya ako hindi ko po alam yung Yung dahilan? Oo. Pero ano po yung ini-insist niya na dahilan ba't po kayo nag-aaway? Nakita ko magkamukha yung nila sa laro, sa ML. Pinatalagin niya sa akin. Sa ML, attorney. Okay. Mobile paano? Legends, attorney. Pasensya ka na, hindi ako marunong Hindi ko rin mag-ML. alam kung paano Okay. yung sa ML. Paano yun, sir? Paano niyo po nahuli sa ML? Pinagtalunan ko na po kasi naglalaro din po ako, nakita ko po. Parehas po yung nila, yung profile, saka yung mga nila, yung hero. Anong pangalan nung Sabi ko, couple na couple. Yun nga po, yung lalaki din na yun. Hindi, pero may testigo ka naman yung kapatid mo, di ba? Opo, saka po yung pinagtanungan po niya na supervisor po ng asawa ko. Yun po yung nagkwento po lahat. So, sinasabi mo, bumalik siya dahil hindi naman siya finish contract. Opo. So, maaaring bumalik siya dahil buntis nga siya. Opo. Kasi kung isang dalaga ato, isang babae na wala namang asawa doon ay Pakilala buntis. daw po doon yan, dalaga. Ano, no? Pakilala daw niya po doon, dalaga. O nga, pero malaking issue yan. Saan ba siya, Qatar uli? Qatar? Qatar po. Malaking issue kasi sa mga Muslim countries yung babaeng mabubuntis nang wala namang asawa doon. Opo. Kaya siguro nagtago dito. Sabi nga po, matagal na daw po kami hiwalay. Ma'am Marites? Po. Ma'am, ano pong pagkaalam nyo dito sa sinasabi ni Carlito na ito na buntis daw ang kanyang asawa sa ibang lalaki? Ay, hindi, ako rin po, hindi ko po kasi alam Hindi naman po ako nagtatanong po ako sa anak ko. Wala naman po siya sinasabi. Ma'am, nasan po yung anak nyo Kaya nga ngayon? po- Nakakasama nyo ba dyan sa bahay? Nga po siya lumuwas. Pero sinachat ko po siya. Tatanong ko, pag nabasa yung chat ko, sigurado pong niya. Sabi ko nga po sa kanya, uuwi. Saan? Nasa Manila po siya. Wala po Nasa talaga sa amin Manila. ngayon. Okay. Nasaan ba yung asawa mo ngayon, Carlito? Hindi ko po alam ngayon Wala ka ng Kahapon lang idea? po kami nagharap. Anong lugar nga? Saang lugar kayo nagharap?
Sabihan ko po lalaki sa Candaba din po. Pampanga? Pampanga. Candaba, Pampanga po. Ay, yung mga bata, kamusta yung mga bata? Ano sinasabi ng mga bata? Wala naman pong kibo yung mga anak ko. Ilang taon na ba yung mga anak nyo? 9 po, tsaka yung isa mag-8 po ngayon. Alam na ba nila yung nangyayari? Alam na po ng panganay ko. O anong sabi nila? Sabi nga po ng panganay ko, kahit alaya ka kaming mama. May papa naman po eh ka. Ang problema kasi natin dito, Carlito, ano po, kung may nangyari mang pagtatalik dito, lumalabas sa ibang bansa. Opo, sa iba Okay? Kung dito nangyari yung pagtatalik, pwede natin siyang kasuhan ng adultery. Criminal case yun. Silang dalawa, nung lalaki, ano? Pero sa ngayon, ang nakikita ko siguro dito is tingnan natin kung kung ano man yung, kung balak man siyang umalis ng Pilipinas, ay mapigilan natin yung kanyang pag-alis. No, Opo. dahil alam mo, yung pagpupunta sa ibang bansa, sa Muslim country na ikaw ay buntis at walang asawa o hindi kayo kasal, ay bawal na bawal 'yon, ano. Kaya siguro pinakamaganda mag-coordinate ka rin doon sa iyong travel agency para makita natin. Pero just in case, ano bang balak mo? Gusto ko lang po, aminin po niya yung ginawa po niya. Kung totoo yung buntis po siya. Kasi kilala ko po yung asawa ko eh. Okay? Pagka po kasi pagka pinagsabihan ko ng Oo. magagalit po yun pag di po talaga totoo. Okay. Kailan mo siya uling nakausap? Kahapon lang po. So, maski sa'yo, ayaw mo na rin makipagbalikan sa kanya. Ayoko lang po. So, Pati po yung mga anak ko, binlock niya po sa ayun pala eh. message. So, okay na rin naman pala sa'yo kahit na tanggap mo na rin na maghihiwalay na kayo Opo. at tanggap mo na rin siya, buntis siya sa ibang lalaki. Gusto ko lang po, hindi na po siya makalabas nung We will try our best. Titingnan natin Opo. kung anong possible natin pwedeng gamitin na ground. Okay? Kasi ang tingin kong mangyayari dyan is hihintayin niyang mga anak siya Tapos at yun nga po. saka siya lalabas na hindi siya buntis. Pero ang pakiusap ko sa isa ngayon, kasi ikaw din lang ang pwede makipag-coordinate sa agency niya, alamin mo kung anong status niya. Yung pagbalik niya dito at kung siya ba ay makakalabas uli. At titingnan natin kung anong pwede natin gamitin na ground upang nang sa ganun ay siya hindi makalabas ng Kasama Pilipinas. po niya yung kapatid ko dun sa Qatar eh. Base dito, attorney, sa mga pinasa po na conversation ni sir, Tatlong buwan pa lang po mukhang dun. may alam po Yung kapatid. yung Ma- kapatid po ninyo sa pinagagagawa po ng misis po ninyo sa ibang bansa. Kasi Nagtanong po siya, parang ang nagtanong. sinasabi doon, base dito, attorney, Ako parang po yung nagpapaawa pinasama. daw, Ako po yung ikaw pa pinasama. daw po ang binabaliktad. Kwento mo, sir, kay attorney kung ano yung naging pag-uusap niyo Lagi ng ko raw kapatid. po siya sinasaktan. Kaya daw matagal na raw po kaming hiwalay. Okay. Yun po ang kwento niya raw. Na hindi naman totoo. Oo. Yun nga So po. siya ay umalis ng Pilipinas na maayos kayong dalawa. Opo. Hanggang kailan kayo nag-uusap ng maayos kayong dalawa? Siguro mga pag-alis niya po, mga isang buwan mahigit, gano'n. Okay? Tingnan natin Gusto kong i-secure mo lahat yung mga travel documents niya, etc. Opo. At sasabihin ko sa'yo kung bakit mo, off the air ko nang ikukwento sa'yo kung ba't kailangan natin makuha yung mga travel documents niya. Opo. Okay? Pakitulungan na lang natin siya rin sa ating mga reporters, Tapos siguro pumunta ka rin sa DMV para makita mo yung mga papeles niya, kung anong meron siyang papeles doon, Opo. Para mapigilan natin yung pag-alis niya. Ang importante, makuha ko yung papeles na gagamitin niya dito sa pag-alis niyang bago. Okay? At mapipigilan natin yan, Opo. Pipigilan natin pag-alis niya. May mensahe ka ba kay Marife? I'm sure nanonood siya ngayon, sir. Kaya aminin mo lang yung totoo. Kung buntis ka, hindi na kita pakukulong. Pero gusto ko lang, hindi ka na makalis ng bansa. So, willing pa rin kayo na patawarin siya kahit siya po inabuntis man ng iba po? Oo, para lang po sa mga anak ko. Kasi tinanong ko nga yung mga anak ko, gusto niyo ba ako pakulong kay mama niyo? Ano po sabi ng mga bata? Mailing po yung isang anak ko eh. Naawa naman ho. Siyempre nanay pa rin po siya. Siyempre. Anak ko, di ba po masamang tao eh. Pinasama lang niya ho ako sa trabaho po niya. Pero ikaw naman, Carlito, may sarili kang trabaho dito. Meron po, trailer driver po ako, sir. Okay. Pero- At least, responsable ka rin sa pamilya mo, sa anak mo na. Opo. Wala ka rin talaga makikitang dahilan na sa'yo manggagaling kung Wala bakit po. ginawa niya yung ginawa niya. Unless yun nga, nananakit ka ba, sir? Hindi po ako nananakit. May mga bisyo po kayo. Teka, Kasi yung bang mamaya sabihin, nanumbubugbog ano. yung bang lalaki nakabuntis sa kanya, may asawa din? Iwalay daw po. Hiwalay. Nandito yung babae. Opo.
Kasi baka mamaya sir, pag nakausap naman po natin si Ma'am Marife, syempre ang sasabihin niyan, nananakit kayo, lasinggero, Hindi niya babaero. niya sa akin, kaya daw po siya nakikipaghiwalay. Sabi ko, ano po yun, napakababa na makakontay lang mo. Bigla-bigla kang, konti na lang yung bubunuin mong buwan eh. Uuwi kang bigla dahil Well, at least, kung nakikinig ka, Marife, open ang linya namin para sabi ko, makausap ka rin namin. At, ang buwan na lang, uuwi ka na. Bigla kang umuwi eh. Sayang ka kung makukuha mong pera sinasabi mo. nagpapadala ba siya ng pera sa inyo? Sa anak ko po, pinadadalan po niya anak. Hanggang ngayon? Opo. Pero ngayon, hindi na po. Nung simula nung uwi po na yan. Alam mo, nanay yan, hindi pa rin makakatiis yan dahil yung mga anak niya nga. Oo nga po. Kaya hindi ko na nga po siya pakukulong kahit na magagalit sa akin yung mga kapatid ko. Gusto po kasi ng pamilya ko talaga pakulong siya. Dahil nga po sinira raw po yung buhay ko. Sabi ko, kawawa naman yung mga anak ko rin. Sige, tingnan natin yung anggulo na yun, ha? Yun lang naman po yung Aralin gusto ko natin yung mabuti kung- hindi na po siya makalis ng bansa. Ayun, yun na lang. Kaya, medyo pagtulungan nating masecure mo yung mga travel documents niya. Ha? Opo. Magka-idea tayo kung paano siya aalis ng bansa sa susunod. Kasi mamaya baka Kasi mga manyo. parang nadulas nga po siya kahapon sa akin. Pep. Ano bang naging pag-uusap nyo kahapon, sir? Kasi nag-usap po kayo sa barangay eh. Ano pong naging Hindi po, doon lang po sa bahay ng biyanan ko. Ano pong naging Dalawa. pag-uusap niyo, sir? Yun nga po, sabi ko, ba't ka biglang umuwi? Ano pong sabi niya, sir? Makikipaghiwalay na raw po siya sa akin. Sabi ko, ano ba yung dahilan? Hindi na raw po niya ako mahal. Maaring manawagan ka dun through the nanay kung anong parties ma-relay mo yung message mo. Ang masasabi ko lang sa'yo, mag-usap kayo ni Maripe. Kasi, di ba kahapon, tinatid lang namin yung asawa mo dun sa biyanan mo lalaki. Oo nga po eh. Kahit ako rin umuwi, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung bakit umuwi yung anak ko. Nagtatanong ako sa kanya, wala rin sinasabi. Basta sagot lang sa akin, ma, atid mo ako kay tatay ko. Nung pa nasa abroad ako, nag-usap na kami ng tatay ko. Kaya yun lang ang masasabi ko sa'yo, Budoy. Oo nga po. Kaya, Kasi di ba madali ako lang ako nag-usap po na kayo? yung Wala naman ako, inatid ko lang yung anak ko. Hindi po niya, ayaw po niya mag-pregnancy test eh. Kami dalawa lang naman yung nasa kwarto. Sabi ko, linisin mo yung pangalan mo kung di ka ako talaga totoo. Alam mo, Budoy, may sakit ako. Kasi, kaya ayaw kong mag-ano ng ganyan. Sabi ko kay Maripe, puntahan mo yung tatay mo. Dahil ako may sakit ako, hindi ko kayang ganyan-ganyan. Alam mo naman yung asawa, pag ayaw niya, hindi mo naman mapilit-pilit. Kahit akong nanay. Kaya mas mabuti, pag nakontak ko si Maripe, pauwihan ko kung nasa Maynila man siya, no? Pero talagang wala sa amin si Maripe, Budoy. Wala sa amin. Hindi po ng kapatid po ni Carlito. Ah, okay. Opo. Ano pong, kayo po ba yung nakasama ni Ma'am Marife? Hindi Hindi po, po, nasa abroad pa po yung kapatid po namin. Ano pong pagkakaalam niyo po kay Ma'am Marife at dun sa lalaki niya daw po na sinasabi ni Sir Carlito? Eh kasi po nung sabi po ng kapatid na namin po nasa abroad, ang pagkakasabi po, 3 months pa lang daw po nung hipag po namin doon, naging shota na daw po nung si Wilson daw po. Binigay daw po niya, ang pakilala daw po niya, Hatid sundo dalaga daw daw po siya, hatid sundo po siya doon. Tapos sabi po ng kaibigan pong si Maya yata tsaka po si Rose, inuwento po sa kapatid po namin. Ano po, supervisor po ng asawa ko yan. Opo. Ang sabi po, di na daw nga po umuwi ng accommodation. Tapos nakita din po ng kapatid namin, may boxer po na nilaban po nung hipag namin. Ayun lang. Boxer shorts. Boxer shirt po. Stripe po. Hindi na lang daw niya tinanong. Di na lang po. Nagsama yung lalaki at saka yung... Yung po ang sumusundo Yun po, lang. nagsasabi din po. Sinusundo daw po lagi. Opo. Nahatid yun daw. Nabalita nga po daw po Araw-araw dun sa daw may po Qatar, sa nagde-date may, buntis nga daw po kaya po umuwi. Marami Yung mga pong nagsabi nakasamahan dun. po niya, yun po ang nagsabi. Opo, kaya nga po nagtaka nung sinabi po namin ng kapatid po namin doon na Nag-aalala may pa nga daw asawa po yung mga at kasama. anak Baka daw po ang- bugbugin ko pag uwi. Nung nagtaka nga po nung mga kasamahan po doon ng mga barkada po niya doon na sabi po ng kapatid namin may asawa at anak sa Pilipinas si Maripe. Oh, so, Pero ang sabi po niya, Dalaga po niya, dalaga daw dalaga. po siya. so maaaring yung alam ng pagkalalaki, dalaga siya. Nung lalaki, dalaga siya. Umamin po nung Umamin po siya. umamin po nung naging sila na po. nagtagal-tagal nung nagsila. Carlito, para matulungan kita,
kunin mo yung telephone number ko at magkwentuhan tayo para masabi ko sa'yo anong dapat mong gawin, ha? Opo. Para matulungan ka namin doon sa gusto mong mangyari, mapigilan siya. Okay? Opo. Opo. Bago mangyari natin ito, i-describe mo nga yung hipag mo. Okay ba siyang asawa ni Carlito? Nung wala pa itong mga problemang ito, maayos naman silang nagsasama. Maayos po sila nagsama. Nung almalis po siya, nung una po kasi nag-abroad siya sa Oman. Okay? Tapos, para po nagka-problema, nauwi po sila sa may Pilipinas. Tapos nagka-pandemic po. Ngayon po, nag-ayos po ulit sila ng papel. Papunta nga pong Qatar. Ngayon po, Pero sa relasyon nilang dalawa, wala silang problema. wala sa po. isa't isa. Wala po. So Simula hindi nga po, totoong nambubugbog o Hindi nananakit. isang beses po, totoo po, nasaktan po ng kapatid namin. Hindi po namin niya, kahit pagtanong niyo po sa amin doon. Pero pinatakbo po namin siya kasi lasing po nung kapatid namin. Binungangaan po niya ng binungangaan doon sa may inuman. Pinahiya po ako Pinahiya po sa mga tao doon. Minsan pero nagpadalang na po nagulat kasi kayo pare-pareho at ginagawa ito ng hipag niyo sa kapatid mo. Yun nga po. Tapos nung dalawa pa po ng aming anak, wala pa pong kaalam-alam. Yung iniinda po kasi ng panganay ko. Makikita niyo po minsan kasi nung anak ho, nila, tulala eh. minsan ho tulala na lang ho. 9 years old na ho nung bata. Ano parehong babae yung mga bata? Opo, ako po nag-aalaga sa mga bata na yun eh. Nag-iinip na ako kagabi. Awa po. Well, I'm sure, kung hindi man nanonood ngayon yung hipag mo, mapapanood at mapapanood niya ito at malay mo, di ba? Tablan yung kanyang konsensya at makipag-usap Hindi ng nga maayos. po, ang gusto nga po, hiwalayan. At sabi nga po Sabi sa nga po kapatid. sa akin, hindi na raw niya kukunin yung anak ko. Talaga Sabi- ka, kung di mo makukuha. Sabi po niya, huwag ka ekang mag-alala, hindi ko eka kukunin ng mga anak mo. Yun po ang sabi. Para pong wala siyang pakialam sa anak niya, iniwan niya pong ganyan. Para malinaw ha, kung dito nangyari yung pagtatalik, ang pwede nating ikaso sa kanila ay adultery. Okay? Kaya lang nga, lumalabas nangyari sa ibang bansa. Opo. Sa ibang bansa nga po. Pero gawan natin ng paraan yung gusto mong mangyari. Ha? Opo. Okay. Sila naman po gusto ko sir. Basta't pag-usapan nating dalawa kasi di ko pwedeng i-discuss sa ere. Oo. Ha? Opo. Sige po. Ma'am, salamat po. Kausapin po kayo sa Salamat po. kabilang studio, ha? Salamat po. Magandang hapon po.